Tuloy-tuloy pa rin yung mga kilos protesta na isinasagawa sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at ng bansa sa People Power Monument. Ilang personalidad ang nandyan na para makiisa sa kilos protesta. At naroon po si Athena Imperial. Athena, anong latest dyan? Pia, Ivan, bukod nga dito sa mga rallyistang nakikita natin at iba't ibang leader na nandito sa People Power Monument, meron na rin tayong nakausap na mga celebrities na bago pa mag-alas 9 ng umaga ay nandito na, nakikiisa sa kilos protesta na ito. Isa dyan si Pokwang na mula pa sa Antipolo ay pumunta sa EDSA Shrine at mula doon ay naglakad siya mula EDSA Shrine papunta dito sa People Power Monument. Sabi niya nakirally siya dahil mahalaga raw na makiisa sa araw na ito, dahil para ito sa susunod na henerasyon. At panawagan niya sa mga lider ng bansa, bigyan ng pansin ang mga nangangailangang taong bayan, lalo na yung mga mahihirap at maliliit na manggagawa. At yung mga pangakulaw ng mga politiko, sana raw ay tuparin, lalo na yung para sa edukasyon. Sabi pa niya, tama na po, busog na po kayo. Sabi niya yan sa mga korap, at kami naman, sabi niya. Si Elijah Canlas kanina, siya yung nanguna sa panata ng mga kabataan, lider manggagawa, para mga kung magpapatuloy ang pakikibaka kahit ano man ang mangyari. Tungkol naman sa buwis, sabi niya harap-harapan daw tayong niloloko, pinagsisinungalingan at pinagtataguan. At ngayon ay nagkakaroon na raw ng tapang at boses ang marami dahil nakikita na raw talaga kung ano ang nangyayari sa ating bayan. Sabi pa ni Elijah, ang mga lider dapat nagseserbisyo at hindi dapat iniisip ang kanilang sarili. Dapat din iparamdam natin na tayong mga mamamayan ay hindi tayo complacent at alam natin ang nangyayari sa ating bansa. Sabi pa nga ni Elijah kanina, Pia, Ivan, meron daw siyang trabaho mamaya, pero dahil mahalaga raw itong makiisa dito sa pakikibaka ay sumaglit siya dito maaga pa lang kanina bago mag 9 AM at nakaisa nga siya dito sa programa at nag-aanyaya siya sa iba pang mga public figures at sa lahat na makibaka at makiisa dahil kung hindi raw mulat ngayon, kailan pa. Meron din dito, nakita natin sa backstage kanina si Congressman Laila De Lima, former Congressman Bagila at retired Justice Antonio Carpio at pinapanawagan din nila yung tapat na pamamahala at katarungan at labanan ang korupsyon. Hindi lamang korupsyon kundi raw political dynasty. Iya, Ivan? Alright, Athena, alam natin yung programa hanggang mamaya pa yan. May posibilidad ba na may mga iba pang mga artist na sumama pa dun sa original lineup na inilabas? Yes, Pia, inaasahan natin na mayroon pang mga ibang mga artista, mga public figures na darating pa, lalo mamayang hapon. So ngayon, ang nagsasalita dito sa ating likuran, itong mga ating leader na nagpapahayag din ng kanilang mga panawagan at inaanyayahan na yung mga nasa bahay pa nila, kung wala naman po silang ginagawa at libre, lalo na't holiday ngayon, ay makiisa sa mga kilos protesta, hindi lamang dito sa People Power Monument, hindi lamang sa EDSA, hindi lamang sa Luneta, sa Lansangan, kundi saan paman. Ipahayag nila yung kanilang pakikibaka para labanan ang korupsyon at katiwalian. Alright, maraming salamat, Athena Imperial. Nagpapatuloy pa rin po ang special coverage ng GMA Integrated News sa mga kilos protesta ngayong araw. Iba-ibang lokasyon. Nagpapatuloy po yung dyan sa Luneta, sa Rojas Boulevard, ayan, dito sa People Power Monument at gayon din sa EDSA Shrine. Habang umuusad po ang mga oras sa araw na ito, ay kumakapal din ang dami ng tao sa kabilayan ng matinding init. Nakita natin na skies are clear at talagang mainit ang panahon ngayong araw nito, pero hindi po yan, hindi nagpapigil ang ating mga kababayan para ipahayag ang kanilang galit. Sabihin na natin galit sa malawakang korupsyon na sa ating bansa ngayon. Samantala, takibalita naman tayo mula kay Dano Tingkungko. Nariyan po siya sa Liwasang Bonifacio. Dano, anong latest dyan? Sa ngayon, Ivan, bukod dun sa corona ng yung mga rita na nakikita ninyo dito sa dambana ni Andres Bonifacio, dito sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, normal, masasabi natin na normal yung aktibidad dito sa ngayon. Wala masyadong kinalaman sa mga protesta at rally na nangyayari ngayong araw. And wala rin namang mga nagmamasap dito. Pero iba yung eksena kaninang umaga, mga bandang alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, kung saan o kung kailan nag-mass up dito nagtipon-tipon yung mga rallyista na kabilang sa mga
labor group. Kabilang dito ang Piston, Kilusang Mayo 1 at ibang mga kaalyadong grupo. Dito sila nag-protest, dito sila nag-assemble kanina, dito nila isinagawa yung kanilang programa bago sila kanina tumungo dyan sa Luneta via Calao Avenue. Doon sa kanilang programa, binabanggit nga nila na ang malawakang panawagan ng Bahasa Luneta 2.0 na lahat ng sangkot dapat managot, dapat hindi lang daw maaresto at makulong, kundi kailangan meron din daw restitution. At kasabay na rin dyan yung ibang mga issue na patungkol sa mga manggagawa katulad ng kontraktualisasyon at ibang mga abuso sa trabaho. Yung programa na yan kanina na nagsimula bandang alas 8 ay mga kalahating oras nagtagal bago nagtipon-tipon muli ang iba't ibang mga grupo at dahan-dahan na kumilos palayo dito sa Liwasang Bonifacio pupunta dyan sa Luneta. Meron ding isang grupo kanina, ang Bunyag Pagkakaisa Party, kung hindi tayo nagkakamali, na nagsagawa din ng programa dito kanina bandang alas 9, matapos naman ang programa ng mga grupo na pinangungunahan ng Kilusang Mayo 1 at Piston. Sa ngayon ay nakamonitor dito ilang mga tauhan ng MTPB at ilang mga pulis na nagro-roving. Pero bukod dyan ay wala tayong namamataang anumang mass up or anumang preparasyon sa mga oras na ito, bagamat posible naman magbabayad sa oras na ito. Dano, maraming salamat. Babalikan ka namin dyan mula sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Ayan, buti na lang partner. Hanggang sa mga oras na ito, wala pa ho tayong naiuulat na girian o sakitan dyan sa mga kilos protesta. Sana'y mapanatiling payapa ang mga pagkilos ngayong araw. So nakikinig naman ang mga kababayan natin sa mga panawagan na panatilihing mapayapa itong mga kilos protesta. At syempre tuloy lang din ang ating pagbabantay dahil hanggang mamayang hapon, hanggang mamayang gabi pa ang programa dyan sa iba't ibang lugar at may mga nakalatag na mga talumpati, mga pagtatanghal mula sa mga performers actually sa iba't ibang lugar. So babantayan rin natin yan. Pero ang napapansin natin, di ba partner, mula kaninang alas 9 pa tayo nagre-report dito at sinisilip natin yung sitwasyon. Iisa rin di ba? Parang may mga iba't ibang estilo pero iisa ang panawagan ng lahat ng pumunta sa kalsada ngayong araw para sa kilos protesta na ito. At saka encouraging na well-represented ang iba't ibang sektor. Karaniwan ho, mga kilos protesta, yung mga militanteng grupo. But this time, no. Mga ordinaryong tao, senior citizens, mga mag-aaral, mga nasa sektor ng transportasyon, sektor ng manggagawa, at lahat-lahat na. Dahil lahat naman ho tayo apektado rito at lahat may karapatang magpahayag ng kanilang saloobin tungkol sa isyong ito. At sabi nga partner ni Yusek Castro kanina, maski si Pangulong Bongbong Marcos, maski ang Malacanang, nakikiisa sa panawagan kontra korupsyon. At yan naman lagi nilang idinidiin. Ang Pangulo raw ang nagsiwalat nito at gusto niyang mapanagot talaga yung mga dapat managot. Kaugnay nitong nakakagalit na corruption scandal na ito na isa sa pinakaseryoso siguro sa kasaysayan ng bansa natin. Marami na tayong mga corruption scandals but this time yung scale and the magnitude and the sheer amounts involved, medyo nakakalulat, nakakagalit talaga Lalo't nakikita natin yung perwisyong dinudulot ng mga pagbahang yan sa hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At ito literal, corruption kills, ika nga nila dahil tulad na nangyari sa Cebu, yung mga dapat sanay flood control projects that could have saved people from the flooding, wala nangyari. At actually, kanina pinakita rin natin yung timeline kung paano ba nagsimula itong lahat. Bumalik tayo dun sa unang pagsisiwalat ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa flood control projects. At ngayon ko na-realize na 4 na buwan na pala, di ba? At sabi nga ng Malacanang, parang mahaba rin kasi yung prosesong dapat pagdaanan para matiyak ang tunay na pagbabago at tunay na hustisya. Katarungan, yes. At isa nga po sa mga imaheng tumatak kaugnay po sa flood control scandal ang mararangyang sasakyan. Karamihan ng mag-asawang contractor na sina Pacifico Curly at Sara Discaya. At ang isa sa mga DPWH engineer na nasangkot sa kontrobersya,
na si Bryce Hernandez. Sa ngayon po, 3 luxury vehicles na ng mga Diskaya ang nai-auction. 2 naman ang sinurrender ni Hernandez. May report si Joseph Boro. Dalawang Lincoln Navigator, Rolls-Royce Cullinan, Bentley, GMC Yukon, Toyota Tundra, Maybach, Maserati, Land Cruiser at Escalade. Ilan lamang yan sa 30 luxury cars na pagmamay-ari ng mag-asawang kontraktor na sina Pacifico at Sara Diskaya. Ang garahe nila sa Pasig tila showroom ng high-end vehicles. Bukod sa mga guni-guni at substandard na flood control projects na itinuturong nagpabaha sa ilang lugar at nagpahirap sa ating mga kababayan, marahil kabilang sa mga imaheng tumatak kaugnay ng eskandalo ang mararangyang sasakyang ito. Ang isa nag-viral pa dahil sa payong. Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po. 13 sa mga sasakyan ang nakitaan ng irregularidad sa importation at documentation ng Bureau of Customs. Binigyan ng pagkakataon ng mga Diskaya na magsumite ng mga dokumento magpapatunay na legal ang pagbili sa mga sasakyan. Pero hindi kumbinsido ang customs. Nag-comply sila sa pagbibigay ng mga dokumento. Hindi kami kumbinsido na tama yung mga dokumento at tama yung mga pinagbayaran. Dahil dito, nag-issue ang customs ng warrant of seizure and detention at para mabawi ang perang ninakaw umano mula sa kaban ng bayan, ipinasubasta ang 7 sa mga luxury vehicles. Mahigit 100 million pesos ang tinatayang makukolekta ng customs kapag nabenta ang 7 sasakyan at mapupunta yan sa National Treasury. There is a sole bidder for the Lincoln Navigator. Pumalo sa 7.1 million pesos ang Lincoln Navigator, kumobra naman ng mahigit 30 million pesos ang 2 Mercedes-Benz. Itong 3 sasakyan pa lamang ang naibenta sa auction at walang nagbid sa sasakyang sumikat dahil sa payong nito. Magkano itong payong? Ilang million itong payong? Pinakamahal ito na may starting bid na 45.3 million pesos. Posibleng ibabaraw ng customs ang presyo nito sa susunod na bidding. Dati nang iginiit ng mga Diskaya na legal nilang binili ang mga sasakyan. Pero hindi lamang ang mag-asawang Diskaya ang may luxury vehicles na na-red flag kasunod ng kontrobersiya. Sa pagharap niya sa Independent Commission on Infrastructure, isinuko ni dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez ang isang GMC Yukon Denali na nagkakahalaga ng 12 million pesos at isang Lamborghini Urus na mahigit 30 million pesos. Patuloy na kumikilos ang gobyerno para mabawi ang hinihinalang kinurakot na pondo sa mga flood control projects. As of November 26, 11 na mga freeze order ang inilabas ng Anti-Money Laundering Council o AMLC. Sakop nito ang mahigit 3,500 bank accounts, 247 na mga sasakyan, 178 na mga real properties, 198 insurance policies at 16 e-wallet accounts na may kabuang halaga na halos 12 billion pesos. Ito po ang example ng mga helicopter at air assets. Kasama dyan ang 4 bilyong pisong halaga ng mga eroplano at helicopter na iniuugnay kay Saldico. Pero sabi ng Kaap, bago pa man magsimula ang mga investigasyon, nakalabas na ng bansa ang 2 helicopter at 1 eroplano. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.